Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Medyo mabigat at emosyonal ang pag-uusapan natin ngayon. Isang Facebook video ang kumakalat ngayon sa mundo ng social media kung saan si Maharlika mismo nga raw ang nagsasalita. Tila napaluhang araw siya habang ibinabahagi ang kanyang nararamdaman tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dami raw niyang iniisip at isa na dito ang umano'y na pag-uusapan na tila naghahanda ng araw si PRRD ng kanyang last will and testament. Sa video ni Maharlika, pinanggit niya raw ang kwento ni Ma'am Hanilet. Isa raw sa mga malapit na nakakaalam sa mga personal na pangyayari kay PRRD. Ayon kay Maharlika, napansin umano ni Ma'am Hanilet na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay parang nagpapahiwatig ng araw ng mga huling habilin o last will, sabi nga nila. Pero para manlinaw, wala pong kumpirmadong ulat o opisyal na pahayag mula sa pamilya Duterte tungkol dito. Kaya dapat malinaw na ito ay opinyon at damdamin lamang siguro ni Maharlika, base raw sa kanyang mga naririnig at nararamdaman. Dagdag pa sa kanyang salaysay, pinanggit din umano raw ni Maharlika ang sinabi raw ni VP Sara at ni Congressman Pulong na tila pumapayat na raw si PRRD. Wala raw ganang kumain at kung totoo ito, natural lang na mag-alala ang mga supporters. Subalit muli, gusto nating idiin, ito ay mga walang direktang kumpirmasyon nga raw mula sa mga doktor o opisyal na tagapagsalita ni Pangulong Duterte. Ang emosyon ni Maharlika ay kapansin-pansin nga raw para pangramdam mo ang lungkot, ang kaba, ang takot. Isa raw sa sinasabi niya sa video ay kung may mangyari nga raw kay Pangulong Duterte, baka katapusan na raw ng mga bangag. Malalim na linya ito, hindi natin tiyak kung anong eksaktong ibig sabihin. Pero malinaw na may pinanggagalingang pangamba. Maraming Duterte supporters ang ganito rin ang nararamdaman. Parang may iniiwasan, may kinakatakutan, may ipinaglalaban. Hindi ito basta politika, kundi personal na pagmamalasakit. Kung ilalagay natin ito sa mas malawak na konteksto, hindi malayo na ang mga ganitong damdamin ay bunga ng patuloy na pag-usig umano ng ICC at ng nararamdaman nilang pagkakabukod ng dating Pangulo. Pero ang tanong, kailangan pa bang may mangyari bago tayo matauhan bilang bansa? Ang dami ng kontribusyon ni PRRD sa bansa, seguridad, OFWs at marami pang iba. At kung totoo man ang mga sinasabi sa social media, bakit parang hindi ito napag-uusapan sa mainstream media? Sa huli, nais nating ipaabot ang ating malasakit, hindi lang kay Pangulong Duterte, kundi sa lahat ng mga patuloy na naninindigan para sa kanya. Ang video na ito ay hindi para magpakalat ng takot, kundi upang magbigay reaksyon sa damdaming ipinapakita ng kanyang mga loyalista. Wala pa pong kumpirmadong usapan patungkol sa kanyang kalagayan. Pero sana, sa bawat kwento, manatili tayong maingat, mapagmatsyag at higit sa lahat, may respeto sa katotohanan. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, di na dapat politikahin pa si Tatay Digong. Matanda na. Dapat gawin ba ni Marcos doon sa ICC? Nako, pag may nangyari kay Tatay, sigurado magwawala na talaga ang taong bayan. Dahil di talaga makatao ang ginawa sa kanya ng gobyernong Marcos.
dapat dito muna siya nilitis sa sariling bayan. Good health, tatay. Mahal ka ng mga Pilipino. Dapat panagutin ang mga tao na nagpadala sa The Hague. Dapat sila managot. But until now, FPRRD still in The Hague. Di ba bawal ang 80 years old na ikulong? Wala bang pag-asa makalabas as soon as possible? Alam niyo po mga katinig ng bayan, sa lahat ng pinagdaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mula Davao hanggang sa pagkapangulo, hanggang ngayon na tila may mga pangyayaring ikinalulungkot ng kanyang mga taga-suporta. Isa lang ang malinaw, mahal na mahal pa rin siya ng maraming Pilipino. Kaya itong emosyonal na pahayag ni Maharlika para sa akin, para sa atin, para sa mga katinig ng bayan ay hindi lang simpleng kwento. Isa itong paalala na kahit anong laban, kahit anong unos, hindi nawawala ang tunay na suporta ng taong bayan. Kung totoo man ang sinasabi niyang may last will na raw o tila ba may ginagawa na o nagpapahiwatig na nga raw ng last will si PRRD, para sa mga sumusuporta, ito ay hindi pagtatapos. Isa itong panawagan para ipagpatuloy natin ang mga ipinaglaban niya, disiplina, tapang, malasakit sa bayan. At kung may kahinaan man ang katawan niya ngayon, sana patuloy nating ipadama ang panalangin, suporta at respeto. Huwag nating hayaang mawala ang alaala niya sa ingay ng politika at paninira. Ang laban ni PRRD ay hindi lang laban niya. Laban ito ng bawat Pilipinong naniniwala sa prinsipyo, sa malasakit at sa pagbabago. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin natin ilahad at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!